Paano po ang approach sa ganyang tao na kasama mo sa bahay? How do you start yung offering help? Kasi minsan pag ganyan, di ba, parang wala akong problema. Yeah. Ano mo ako? In denial. Oo, in denial no? Oo. So medyo mag-aaway pa kayo, ganyan, mag-walkout siya. Denial talaga yung pinakamalaking barrier, diba? Kasi syempre, if they're in denial, wala akong problema, lalong hindi ko kailangan ng tulong, diba? Pero ang tinuturo nga namin is siguro bago mag-approach ang family member, mag-research din muna at ihanda yung sarili. Dapat alam mo kung anong sasabihin mo dun sa kakausapin mo. The Pod Network Entertainment. Hoy! Game na! Hello! Ang kape ba nagmamantsa? Siguro hindi Ang na lang kape? ako. Oo, minsan. Pero hindi naman siya malala. Katulad ng mga apritada o yung masos na pagkain. Bakit? Bigay sa naglalaba, akin, GB. Bigay sa akin mo naman yung jacket. Tingnan mo naman. Okay, guys. GB, ba't dito ko rin naglalaba, sabi ni Roger? Alam mo naman kasi, pag may dalawa ka ng anak, 9,000 kasi itong jacket na to. bigyan ni mo man to. 32,000. 32,000. Bigyan ni mo man to sa akin, guys, ha? Baka sabihin, may, 32,000 yen? Magkano yun pagka... Pesos. Peso? yung Grabe. binili ni mo man ito, 5 lang. yung binigay niya sa akin, no, nag-increase na pa rin value. Lima lang ang may ganito sa mundo. Hindi, marami na. Pero limited siya. Welcome to the Cool Pals! Episode 881. Exclusive. On Spotify and YouTube. O bakit naman tumibok ang puso? Bakit Tumibok ang puso. Nagmamadali ka naman agad. Ito Oo, ay anong sabi dyan? request na pempem ni Daudenix Omalza Teadadilla. Sabi niya ang pempem na daw yan ay Baby ni Justin Bieber dahil one time kasi nasa field ako for work. Tas doon sa may isang street, may mga tambay na kinakantahan ba naman ako ng Baby Baby. Oh, naka one side kasi ako noon, nabuhok, skinny jeans at skate shoes. At naka-skateboard din siya. Ayun, medyo malayo na ako, doon ako umamba dahil mga lima sila. Ayun, dumistansya muna ako bago ko pumalag sabay padyak ng skateboard. Ayun, na bad trip siya dahil inaasar siya sa kanyang Bohok. Ang ganda ng yung araw na yun ba ay gulpin si Justin Bieber. Yun ang trip ng mga tambay doon, no? Oo. Kasi wala naman silang magawa masyado kasi tambay sila. Tapos wala silang... Ulam. Oo. So, pag ganun yung mga panahon na yun, malamang aasarin ka rin talaga kung panahon ni Justin Bieber yun. Di ba? Bakit ka asarin? Dahil tambay ka? Hindi, yung yung buhok. Oo. Kaya lang, medyo magaling lang din siya kasi umamba siya ng, dahil medyo malayo na siya. malakas siya. Hindi naapektuhan ng kanyang mental health. Oo. pa. Yun na nga, nag-iisip ako, sabi ko, ano kayong pasok dito sa mental health? Naipasok na natin. Siguro, ang yung Tatry siya. yung parang sumugal tayo dito sa ating stand-up special. Di ba? Naglabas tayo malaking pera. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Kasi pag hindi yun natanggap. Oo, kumbaga parang kung hindi natanggap ng Netflix yon, malaking kawalan sa atin yun. Kumbaga parang naglabas, di ba? Actually, naglabas tayo ng pera. Oo. So, Tumugal tayo. Tsaka yung waiting time pa lang, medyo apektado na yung mental health mo dun. Siguro papapugot na lang ako ng ngayon, ulo. sakto, ang guest natin, someone that can help us. Kung paano yung recovery. Di ba? Paano kung worst case scenario, hindi natanggap yung... Natalo ka. Natalo tayo dun sa investment natin na... Parang 300 no? Oo. Sinabi mo na Take 300 eh. Actually, hindi lang siya 300, man. Yung whole cost nun, Oo, so... Ang guest natin ay si Ma'am Chit. Isa po siyang psychologist at expert when it comes to addiction recovery. Tama po ba? Yan. Pero ito, hindi naman kami addicted dun sa stand-up special. Pero paano nga po i-handle muna ang failure o pagkatalo? Pagkawari nag-invest ka ng ganito katulad sa amin, stand-up special, ganyan. Good afternoon. Oo, sorry. Sinabi ka malawan. Akala ko, re-recta na po kayo, ma'am. Medyo, napahawi ako ng dance. Oo nga po pala. Good afternoon. Good afternoon po, ma'am. Thank you for having us here.
Yung tanong, paano makarecover? Sa failure. Sa failure. Sa Okay. pagkatalo. Sa pagkatalo. Siguro, ang pinakauna is acceptance. Kasi Malalim yun. Kasi kadalasan, lalo na sa recovery, usually maraming tao kasing in denial. So, pagka in denial ang isang tao, mahirap tanggapin, 'di ba? So, first and foremost, dapat tanggapin mo that that is the reality. Yun ang nangyari. Hindi nyo nabawi yung investment, 'di ba? So, siguro next time, bago kayo pumasok sa isang investment, you have to weigh the pros and cons. Calculated risk, kumbaga. 'Di ba? Kasi parang kahit saang negosyo, if you put up an investment, pwedeng win or lose yun eh. 'Di ba? Oo nga, Ganon. no? That's Parang si always... James, dapat pala ikaw magpapayo sa amin, James, dahil sa negosyo Ay, oo. Nung natalo ako sa negosyo, masakit siya. Masakit. Pero nung, tama kayo, acceptance eh. So, hindi mo na alam, kaso, may traumang naiwan. May ano kasi siya. Na-trauma akong pumasok ulit sa City Hall. Yeah. Hindi magkasikaso ulit. Kasi Yorme, wag! yung acceptance kasi hindi naman siya agad-agad mangyayari. May proseso rin yun. Di ba? Parang sa grieving, let's say you lost someone, hindi naman mo agad matatanggap na nawala na siya. Di ba? Kailangan, pagdaanan mo yung grieving process na yun para for your own mental health din, 'di ba? Kasi hindi rin siya ganun ka daling tanggapin. Yung tinatawag natin, yung proseso, the journey. 'Di ba? May journey yun na kailangan talagang pagdaanan. May kulang po ba dun sa nangyari sa akin? Kasi ang naiwan sa akin ay trauma. So, may kulang pa ba o talagang yun na yung all and be all ng isang sitwasyon na na natalo. Trauma. Talagang tanggapin mo na may trauma. Nandyan na. Hindi ka na ulit papasok sa negosyong ganon. Pag may trauma, kailangan mo ng tulong. Kasi yung trauma, medyo negative, negative state. 'Di ba? So pagka may trauma ka, kagaya nga ng sinasabi mo, hindi ka na mag-a-attempt, 'di ba? Hindi mo na i-attempt na sumubok ulit, 'di ba? Kasi nga nandun na yung takot, nandun na yung trauma, mabigat 'yan pag ginamit mo kasi yung word na trauma, medyo yung episode, yung experience, medyo intense. 'Di ba? So kung talagang traumatic yung experience na yun, you have to seek professional help. Kailangan mong iproseso yun para after mong let's say ma-address yung trauma na yun, you can always move forward. At magbukuhan ulit. Pero Bumalik ulit. binigyan ka ng ulit. drink nung doktor yung buko. Ba't di mo Ano? Ay, sorry. Hindi mo ginawang bunutan? Parang tindahan ng bunot? Oo. Hindi naman ako nag-aano talaga ng buko. Bumibili din ako ng May stock ka ng buko na hindi nagamit eh. Napakabaho nun. Pero I-imbak mo lagi. si Ma'am Chit kasi, sorry, dinala namin kayo dun sa recovery from a failed business. Pero ang tama po ba, ang expertise nyo is addiction recovery? Addiction, yes. Nag-umpisa kami, ako nag-start initially as HR sa corporate world ako. And then nagtayo kami ng rehab center. Yung ngayong Starbucks sa Tagaytay, yun yung dati naming yun yung dati naming rehab center sa Tagaytay, tabi ng Antonius. So, ang hirap pala nung pagpupunta pa rin dito. Parang iba na ito. Papatingin sana. Mochaccino sige na nga, isang mochaccino na nga rin. one mocha frappuccino and PTSD. One psychologist. PTSD. Diba? So, yun, for 20 years, focus nun is substance use disorder. Usually, drug cases. Pero meron din kaming mga ilang gambling cases at that time. Ano ang pinagkaiba po ng bukod sa dun sa substance? Ano po ang pinagkaiba ng substance addiction at gambling addiction? Okay, there are two types of addiction.
one is yung nga, substance use or mga chemical, anything, alcohol, drugs, illicit substances, yun yung chemical, no, substance use. Yung isa, tinatawag na behavioral or process addiction. Ang isa doon is gambling. Kasama doon ang sex addiction, shopping, anything na addictive behavior na walang halong drugs or any chemical. So that's process or behavioral. So, yun. May kasama po tayo ngayon dito. Kasama natin si JC. JC. Sino po si JC? Ma'am Chit. Isa siya sa... Sabi ni Ma'am Chit, ewan ko, sino ba yan? Sumama sa loob yun. Sumama sa loob. Akala ko kasama nyo. Akala ko, host siya. Actually, very thankful ako na na paunlakan niya tayo. He is a person with lived experience na recovering siya sa gambling. So he's a member of the Gamblers Anonymous. Ako, sex. Gamblers Anonymous. Yes. Ano po yun? Siguro siya na ang magpaliwanag. So, yun, JC, we usually introduce ourselves compulsive gambler. So yun, GA Philippines, kumbaga, that's actually a group wherein ako kasi myself, I find, or ako mismo yung nag-seek nung website. So I found the website. So, pero yun nga, yung group na to, wala naman siyang bayad actually. The only thing na required is the desire to stop gambling. So anybody na may gustong mag-stop mag-gamble can join it. Nag-udyok sa'yo na kailangan ko na ng help? Nasang stage ka na ng gambling addiction nito sa buhay mo, JC? Magkano yung patalo mo? Oo. Teka, pupusta ako. Ano? 1.5. Ang sakit na yun. Ano po? Yun, actually, yung gambling addiction ko, it started pa way back 2011. I used to work in an online gaming before. So, I was on the side of the operator. So, I was on AM ako nun, meaning ako yung nag-check ng mga sites, nationwide yon. So, to cut the long story short, bawal akong magsugal kung saan yung platform namin that time. Okay. So, ang kinalulungan ko is yung kalaban namin, which is yung bingo. E-bingo that time. So, doon ako nalulong. Nag-start yun nga, kasi yung e-bingo na yun, it was in our own building. So, pag mag-out kami from the office, inevitable na hindi ko siya madaanan eh. Susot ka ba ng wig, gano'n? Hindi na po. Ang JC ko ba yan? No! So, nangyari po nun, yung best friend ko kasi, ano lang talaga, sabi, try mo lang to. Try mo lang itong amount na to. Maliit na amount. So, to cut the long story short, nag-blackout. So, doon na-trigger yung parang pwede ko itong parang side Nanalo hustle. ka? Nanalo ka ng blackout? Yes, nag-cover all ba ang tawag doon sa bingo eh. Parang nag-blackout yung So, that's how my gambling. Magkano na panalunan mo nung time na yun? Parang 3 plus that time eh. 3,000. 3,000. Yeah. From 100 lang. Na parang So, yun yung nagtumatak sa akin. Up to that time na nangyari, sobrang na-addict na kami ng mga kaibigan ko. Kami na yung nagsasarado noon, kahit madaling araw. Tapos ang ginagawa namin, iikot pa kami halos lahat ng bingo sites sa Manila. Ano to? Paano kung wala kang kasama, mamaadi ka ba? May what if bang ganun? Paano kung ikaw lang mag-isa, maaadi ka ba? Yes, kasi ang nangyari sa akin noon, dumating ako sa point na, kunyari nagdadrive ako, anything na nakikita kong bingo na, basta nakita ako na may bingohan. Yung kusang, kusang, At doon magiging sex addict. Or gibasa. Friday 69! Ay. kusang nagpa-park talaga ako na for parang Dito si hindi ko Ma'am Chit, makontrol eh. Hindi ko na Psychologist naman si Manchit. Meron pa kami resitahan after. Diyan sa Gamblers Anonymous ba yan? Meron ba diyang kasaling TODA? Oh, for Ano all walks of life. Oo. Demographic. Estado ng buhay. Actually, yun nga, napag-usapan na namin si Cheat earlier. Ang gambling po kasi, wala siyang pinipiling profession. Iba-iba yung profession actually ng mga members doon. So, all walks of pwede kang doktor, pwede kang police, pwede kang any form of na profession. Gaano ka katagal na nagbibingo at ano na yung lowest point mo sa paglalaro?
na parang ayoko na, I need to seek help, ganon? Siguro nung kasi mga 5 years yun that I've been gambling that time sa bingo, i-bingo. So ang sa akin kasi nun, parang may time na parang dinadaya ko yung company eh. Kasi I was given the privilege to travel. So lahat ng mga gandang, what you call this, provinces sa Pilipinas na ikot ko. Kasi usually 2 days akong binibigyan na nandun. Pero ang gagawin ko, bibilisan ko yung trabaho ko. Kaya ko yan tapusin ng 3 hours. Para bibingo ka na. Exactly. So hahanapin ko ngayon yung binguan. Tapos parang akong fugitive nun ang gagawin ko. Parang left-right pag pumasok sa isang binguan. Parang may gagawin talaga masama. Dito papasok yung wig. Pwede. Yung fake boobs, ganon. May pamilya ka na nito, JC. Yes. Actually nga, kaya nga way back, yun nga, may anak na ako that time and sabi ko nga supposed to be yung pera na yun, ipanggagatas na lang ng anak ko eh. Pero that time wala akong correct mind that time. Ang sa akin gusto ko lang manalo, gusto ko lang sumugal. Parang ganun siya. Ang first words ba ng anak mo ay B? Ang ina, no? Senyales na to Although VV yung niya. Isipin mo, simple. May mga binenta ka na, gano'n. Oo, mabot ba sa point na ganon? That time po talagang utang eh. Kasi ang nangyari kasi that time, meron akong office mate na enabler. So minsan parang te-text ko lang, maya-maya sinesenda niya ako ng pera. So may ganun, may nagpapautang siya, parang 5-6 quote and quote. So sobrang bilis nun. So pag natalo ko talagang sabihin Magkano na. yung pinaka, o yung naipon na utang mo sa kanya? Siguro 100 to 200K that time. Kung susumahin Tapos, pero way back 2011 pa yun. So talagang malaki amount of money tapos that time. mangungutang ka pa sa iba para bayaran yung Exactly. pinagkautangan Tapos yung mo. pagsisinungaling, grabe talaga. Paghanapan ako ng ba't naubos agad yung pera mo? Sa lahat ng mga pinopromote nating amenities sa Century Park Hotel Manila, ang pinaka-paborito ko talaga dito, ito na, Century Chokiji. Bakit naman? Ano pwede mo magawin dyan sa Chokiji? Hindi! Sarap, authentic ng mga pagkain. Mamamatay ka sa sarap. Oo, may okonomiyaki, may Sashimi, ramen at teppanyaki andito Last lahat. day! Ang dami ko nakikita nagde-dates at nagse-celebrate. Wala mo na gagawin nila pagkatapos. Hindi mag-share ng maraming tama. food na authentic. Tulad ng sashimi, ramen, teppanyaki. Made beautifully presented. Dahil ito ay isang Japanese resto in Tokyo but in Manila. Ayaw Oh, diba? maniwala eh. Anak ko, kung ikaw ay nagke-crave sa Japanese food, tapos nasa Maynila ka, dito dumiretso ka na sa Century Chokiji. At pag Patreon ka, meron kang 15% off para yan sa mga top tier Patreon ng Cool Pals. Kung gusto mo makita yung mga pagkain namin na kinain dyan sa Century Chokiji, panood ka ng Cool Pals YouTube. Oo. Oh, Pwede na kayo gumawa ng food reveal. Okay. 1, 2, 3. Sarap! audio lang naman to eh. May naalala ka bang nakakatawang pagsisinungaling na para makautang ka? Yes. Nangyari. Sabi ko, bibili ako sa Mercury Drug. May kasama ako sa bahay. Sabi ko ganun, bibili lang ako ng gamot. Pero may pera na, magsusugal talaga. Kasi yung Mercury Drug, katabi ng bingguan. So, ito lang source, pumunta ako doon. Naglaro, natalo. Tapos may parang sa kalahating oras ako nawala. Tapos pag uwi kong bahay, ba't ang tagal mo? Hindi, ang daming pila sa Mercury. parang ang daming taong bumibili. Pero talagang nagsugal lang talaga ako. Pero nabili mo naman yung sa Mercury yung... Wala. Sabi ko walang stock. Kasi natalo ko talaga eh. Ganun siya talaga. Ganun kalala yung sugal. Talaga ganun, nagsisinungaling na, no? Totoo. Yung lying magiging second nature talaga siya. Yeah, So 5 taon kang na-addict sa Correct. pagbibingo. Yes. Nung paano mo naman na-realize na, teka, kailangan ko na, meron bang mga intervention na sa'yo? May outside force na nagsabi o sarili mo ito? Ay po, good question. Ang nangyari po kasi that time, siguro, na rin ng we call our God higher powers, So, anong time kasi na yun, nagbago ng administrasyon. So, to cut the long story short, hindi na renew yung lisensya namin. So that I have to choose a different career that time. So napunta ako sa ibang industry.
So, Pogo. IT naman siya. So, doon nahinto. For a while. Akala ko wala na eh. Pero ang nangyari kasi, nung nakawak na ako ulit ng malaking pera, yun na. Bonus to, no? Yun na. And then, nagkaroon pa ako ng kaibigan again dun sa pinagtatrabahuan ko na nagsusugal din. Ka-team ko talaga siya. So, basically, akala ko nawala yung aking addiction. Pero nandun pala siya all the while. Parang natulog lang ba for a while. So, paano ka? Hindi, baka minsan kasi na-attract natin yung kaparehas natin eh. Parang magnet. Mukha ka sa sigurong sugarol. Mga dumabait. May mukha ba yun? May mukha ba, Ma'am Chit, ang isang itsura ng sugarol? Di naman siguro stereotype kasi ang problem gambling nga or problem gambler, ano yan madali talagang itago. Isa yan sa mga tinatawag na hidden addiction. So even after several years, pwede mo talaga siyang itago. So kung titignan mo lang yung tao, face value, hindi mo siya, you can be clueless na yung tao na yun, 10 taon na palang nalunon, yun ganun. Maraming ganong klase. Ma'am Chit, kasi nung sinabi niyo sa amin na may dadalhin kayo from Gamblers Anonymous, talagang pinipicture ko lubog yung pisngi nito eh. Hindi naman yung drugs. Ilang taon ka na ba nasa Gamblers Anonymous? Actually, bago lang po ako. No? So, I'm on my 9th month. Kasi po may tinatawag kami dun na sobriety date. So yun yung parang pinangahawakan ko. Yung sobriety date na yun, dapat hindi ko siya bitawan. So that's why ang usually pinapa is bumalik yung meeting. May mga Zoom meetings din kami. We do have face-to-face meetings. Saan ka humugot ng courage to actually go there? Kamusta yung first day to sa Gamblers Anonymous? Actually, ang nangyari po kasi that time, yun nahit ko na yung rock bottom ko. Kasi yung sobriety date ko, that was December 4 of 2024. So doon po kasi yung week before nun, dumating lahat ng pera ko. Dumating yung 13th month, dumating yung commission, dumating yung sweldo. Ang dami kong pera. So parang nung time na yun, kinento ko nga parang pelikula eh. Binayaran ko pa lahat ng utang ko. Although I'm gambling that time. Marami na ako nautangan, lahat ng OLA, left and right na utangan ko. So binayaran ko lahat. Tapos sabi ko parang pelikula kasi yung lahat ng binayaran ko, nautangan ko. Tapos naubos lahat nung pera na dumating. So tapos nagbenta pa ako ng kaliwat kanan. So parang alam ko kaliwat kanan to. Betlog. Betlog reveal! Hindi po. Tsaka, Wala na eh. Pasensya po, Ma'am Chit. oh, sorry mama. Pasensya po, ma'am. Pero ang question ko dun parehas ba ng presyo yung kaliwa at kanan? I mean, may mas mahal. Pantay yun eh. Kaya nga, baka mas iba ang presyo. Mas mababa ang presyo ng lawlaw. Paano ka, kusang loob ka ba na pumunta? Correct. Ang nangyari nga po noon, na ang ginawa ko una, yun nga kasi yung pera no naging digit na lang siya sa akin. Para nawalan siya ng value to me. Kasi sabi ko nga, ang kuripot ko eh. Tapos pag nagsusugal ako talagang all in. Ganon siya. So nagsik ako ng help. Tinignan ko sa website. Una, nagpaban na ako dun sa online. Online po ako na talaga na rock bottom eh. And then... sorry, nagpaban ka? Yes po. Voluntary ban? Pwede Yes po. pala yun, Yes po. Parang Talagang... self-exclusion. Apo. They did naman, no? Oo. Tapos, Tapos... mukha ka ng dummy account. Hindi naman. Na nakasumbero. Na naka-wigs. Nabubs sa nakalong. Ayan. So, ayun po. Tapos, nagpa-exclude na sa PAGCOR. So, all of the exclusion, ginawa ko naman. Tapos po... Sa PAGCOR na mismo. Opo. And then, ayun, nakita ko yung website ng GA Philippines. I get the number kasi kailangan ko na may makakausap eh. Tapos yung nakausap ko doon, sabi lang niya, join ka ng meeting. May Zoom meeting. So yung link na yon, that actually saved my life. Kasi kung hindi ako nakapag-join that time, malamang hanggang ngayon, nagsusugal ako. Paano pag, sir, niyaya ka ng laro sa lamay, may bingguhan din doon? Hindi na po. Hindi na Kasi po, Tinuturo ba kung Pustahan paano ka tayo. lalay? Kahit walang pusta ba, bawal ka nang maglaro? any form of, may game of chance. Kahit wala pong perang involved. Bato-bato pick, gano'n. Opo. Basta anything. Sige po, Miss Chit ko. Ano lang para sa context, define natin kung ano yung addiction, whether it's gambling or substance use, alcoholism. Chronic relapsing disease. Anong ibig sabihin ng chronic?
Ano po? Malala. Malala. May gamot ba yun? Oo, wala. Wala. Recurring. At saka relapsing. So parang, kumbaga, it's a brain disorder. Like yung siya, after 5 years ba? Tama? Yes po. Parang naka-pause mode lang yung brain niya. So anytime matrigger siya, 'di ba? Whether it's internal, external, 'di ba? Pwede siyang mag-ting ulit. Game ulit, 'di ba? So 'yun. Kaya importante yung kagaya ng ginagawa niya, being a recovering, meron siya talagang support group. That's a self-help group, yung mga Gamblers Anonymous. Like sa drugs naman, you have the Alcoholics Anonymous or Narcotics Anonymous. Kasi nga, it's a chronic and relapsing disease. Anytime, kahit sabi mong 10 years sober ka na, never ka nag-touch ng drugs or never kang nag-gamble, if matrigger ka, 'di ba? Tapos inallow mo yung sarili mong, let's say, medyo vulnerable ka nung mga panahon na yon, pwede ka ulit mag-relapse. Ano po ba ang dito po ba sa Gamblers Anonymous, ina-identify niyo po ba kung ano yung mga trigger points ng pagkakaroon? Yes po. ng addiction? Yan, for ano po yung mga triggers actually, kaya nga po may tinatawag kaming HALT. Yeah. Yung HALT po, are you hungry? Are you angry? Are you lonely? Are you tired? Kasi po ang gambling, although akala ko, kasi wala akong pera. Dito ko po natutunan sa GE Philippines na it's an emotional sickness pala. So meaning, yung emotion ko yung nagko-cause for me to gamble. So yun naman po yung tinuturo nung program. So we do have yung tinatawag na 12 steps of recovery. Ano yung para sa'yo? Ano yung emotional state mo para matrigger ka ulit bumalik sa Maglalabas kami ngayon ng mga... Joke lang. Ito naman, happy. Ako po yun nga kasi doon sa nakwento ko earlier, nag-incur ako ng maraming utang. So yun yung nagtitrigger sa akin pag maraming naniningil. Tapos kasi nandun yung parang ego ko na supposed to be, ayun yung babalik magpe-playback sa akin yung nangyari sa akin in the past. Na kung hindi sana ako nagsugal, edi sana pala kaya ko to bayaran. So yung very recent, nung tune up nung sasakyan ko. So yun major tune up siya. So akala ko kaya ko siyang bayaran. So ang nangyari that time, nandun na nakasakasan nakasampa na, hindi ko na pwede i-pull out, di ba? So nung kinumpitan na ko, di ba usually yung compute last yun Nung kinumpit, laki. So nandun nag-trigger sa akin na, paano kaya tong perang meron ako, iisugal ko na lang. Para, may ganon, yun yung mga trigger for me. Yun yung solution na pumapasok sa isip mo. Correct. Kasi nung nagagamble ako, hinahabol ko lagi May mortgage akong binabayaran. Gagawin ko pa yung mortgage na yun. Alam ko kung kailan i-debit Kasi actually mga compulsive gambler, matatalino. So magaling silang gumawa ng paraan, So hinahabol ko yun lagi. Pero it came to the point na ultimo yun nga, yung pang-mortgage ko, nauubo siya. Meron ba siyang physical manifestation, Ma'am Chit? Na kunyari, yung Behavior. nagpapawis yung kamay, nagpapalpitate, may mga Siguro ganun ba? kanya-kanyang individually, ganun yung reaction. Pero generally, kasi nga, lalo na sa online gambling, tendency is for you to isolate. Minsan, di ka na lumalabas ng kwarto. So, yung hygiene mo, nakakalimutan mo na. Hindi ka na kumakain kasi you spend siguro more than 6 hours online or sa computer. Nandun na lang. So, syempre, because of the lack of sleep, 'di ba? Para na ring yan yung 'di ba? Yun nga, yung sabi mo malalim yung mata. 'Di ba? Nangangayayat na. Yun, ganun siguro yung mga physical manifestation. Paano po ang approach sa ganyang tao na kasama mo sa bahay? How do you start yung offering help? Kasi minsan pag ganyan, 'di ba? Parang wala akong problema. Ano mo ko? In denial. Oo, Denial ang kalaban no? Oo. So medyo mag-aaway pa kayo, ganyan, mag-walk out siya. Denial talaga yung pinakamalaking barrier, 'di ba? Kasi syempre, if they're in denial, wala akong problema, lalong hindi ko kailangan ng tulong, 'di ba? Pero ang tinuturo nga namin is siguro bago mag-approach yung family member, mag-research din muna at ihanda yung sarili. Dapat alam mo kung anong sasabihin mo dun sa kakausapin mo. JC, bumaho ka na ba? Nakalimutan mo na maligo.
Ang ganda, tanga na. Pinakamatagal mo nang walang ligo. Dahil sa kakalaro. Dahil sa kakalaro. Siguro mga one day lang naman. One day lang naman. Tito Boy na Tito Boy. Umaabot ako, actually I do physical casino rin kasi. So syempre sa casino, alam mo yung usok, ganyan. Kasi wala namang time sa casino. Pupunta So ka doon. natatakpan ng usok yung putok mo. In a way. Yung kunyari, yung isa sa mga nababad trip ako pagka kunyari na gagawi ako sa casino, yung amoy talaga ng sigarilyo. Hindi ko siya matagalan eh. O kaya kung sakaling kaya mong tiisin yung ganong amoy, na parang addict ka na rin talaga. Ma'am Chit, mabalik lang tayo dun sa unang beses na humingi ng tulong si JC. Ano yung karaniwang sinasabi ng mga callers pag tumawag sila? Ano yung karaniwang sinasabi nila para ma-accommodate yung... May 1,000 ka dyan. Tangina. Panimula uli. Babawi Bayaran na ko agad. Diba? Bayaran ko agad. Magbabago na ako, babayaran ko din. Payaw mo na ako. Usually, hindi mo naman agad-agad sinasabi, like the caller, for example, hindi naman nila agad-agad sasabihin na ito yung problema nila. Usually nga, meron akong kakilala. Yung ganun. Meron akong kakilala na ganito ang problema. Ganun. Pakisabi sa kakilala mo. Oo, ganun. Maligo siya. Then naalala ko yung segment nating Asking for a Friend natin dati. Yun po. So, laging ganun yung entrada nila? Hindi naman Kasi lagi. nahihiya or- Hindi lagi. Pero siguro isa sa mga kailangan din natin i-share ngayon dito. No? Sa gambling, ang pinaka-highest rate of suicide. So sa lahat ng, kaya nga very critical na maging aware tayo dun sa mga kasama natin. Kasi yun nga, baka hindi natin alam yung kasama natin, may problema na. Kasi nga, yun nga, hidden addiction. Tapos, might be too late kasi nga, yun yung feeling of hopelessness, yung depression, nag-sink in na, doon talaga, kaya maraming kaso ngayon ng suicide, even dito sa Pilipinas. Pati mga bata, marami talagang kaso nating ganun. Konnichiwa! Bakit naman kayo nagkukunichiwa dyan? Pupunta tayong Japan. Pupunta tayong Japan? Excited na ako. ng Japan. Saan sa Japan? Wala siyang sinabi. Magsabi, audio to. Saan sa Japan? Audio lang pala to. Ina-up ko yung sinasabi niyo. Sige. Sa Japan, pupunta tayo sa Tokyo. Dahil nandyan tayo sa Paris Bar, Shibuya, 6:30 p.m. October 24. October 25, nasa Paris Bar, Shibuya ulit tayo. 5 p.m. naman yon. At October 26, nandun tayo sa something. Sam! Hindi, ito. Nani? Sa October 26, Gamuso, Asagaya, 5 p.m. din. Para sa mga tickets, punta lang kayo sa What a Joke Comedy Japan. Honda Kawasaki! Ngayon pa lang, nagpapasalamat na tayo sa mga manonood sa Tokyo. Mga cool pal sa Tokyo! Arigato gozaimasu! Yamete kumasu! Mareosawa. So, ilang percent po kaya ang... Unfortunately, yun talaga yung malaking problema natin. Wala talaga tayong data pa na even yung prevalence of gambling ngayon, ano yung demographics, bata ba, older adults, college students, wala tayong data eh. So yun yung hopefully magagawa namin in the near future. Ito po bang Gamblers Anonymous? Parang parang tabu pa siya na pwede pala, meron palang ganitong klaseng avenue para gawin yun. Actually, there are more and more people. Marami na sila eh. Yes. Tapos marami silang parang meetings in different places. Tapos hindi lang Gamblers Anonymous, meron din silang, di ba maraming mga GA, iba-ibang pangalan, pero parang support group din sila. Kanya-kanya silang mga grupo. But as long as they provide the help that
somebody needs, and that's fine. Gaano kadalas ang meeting ninyo, JC? Yun po, good question. Sa amin po kasi ay yung online meeting, that's daily. So wala pong pahinga yung recovery. So we do have morning, 8 o'clock in the morning, 6:30 p.m. So Sa yung oras, ganun. 1.5 po, usually. Anong logic nung bakit twice a day? Kailangan talagang bantayan. Opo, yeah. Because yun nga kasi say for example, ako that time, talagang kailangan ko na may makakausap Buti na lang talaga may hotline kami, 24/7 yung hotline. So anybody na suffering from gambling, pwedeng tumawag. Ano yung pinakamagandang sinabi sa iyo, JC, dun sa hotline na alam mong you're in good hands? Tama po. Actually, yung sumagot po sa akin, wala talaga siyang sinabi at all. Sabi lang niya sa akin, may meeting, mag-join ka. Bakit po? Kasi kapag sinabi niya na sa akin yung expect ko dun sa meeting, ganun lang pala yun. Wag na akong mag-join. Pero po ako, like on my day 1, nung nag-join ako, ang na-feel ko is, hindi pala ako nag-iisa. Kasi ganun yung hopeless po 10 years ako nagsugal. 10 years kong tinago sa pamilya ko, yung paggagamble ko. So na parang nung nag-join ako, ang sabi sa akin, ako yung pinaka-importanting attendee sa gabi na yon. So parang feeling ko parang importante ako. Tapos nakarinig ako ng sharing ng members. Kasi kailangan mag-share po mga 5 members muna bago ako as a newcomer. Tapos meron po kami tinatawag na 20 questions. Yung 20 questions muna yon, kapag nakasagot ako ng 7 up dun sa out of the 20, I'm a compulsive gambler. So yun po yung magde-determine. Kasi ako... Panalo ka dito. Jackpot! 7 questions! So yun po. Ako sumagot ako almost 19. Naka-off ang camera sa online meeting. Opo, naka-off naman po. Pero naman po. Pero ba't naka-wig ka nun? Komportable. For anonymity. Ayan. Option naman po yan, You can go on cam. Yung iba po, first day talagang malakas loob, naka-on cam agad But ako talaga, it took me on my 3rd month po bago ako mag-on cam. Meron na kayang nagkatuluyan doon sa Gamblers Anonymous? Parang meron na po yan. Eto, tanong, meron na bang kahit na Gamblers Anonymous nauwi pa rin sa suicide? Not to my knowledge, kasi yun nga po, bago lang po rin ako. Pero on a daily basis na nagjo-join kasi ako, kadalasan po kasi sa 20 questions nandun po yung have you like self-destruction or committed suicide? So kailangan mag-yes or no, and kadalasan po nag-yes. So meaning karamihan po ng mga bagong member halos naisip na nilang magpakamatay or mag-suicide. Kasi ang karaniwang problema ng mga nagsusuicide ay yung pag sinisingin na sila ng utang. Wala silang ma-provide. Saka yung realization kung saan napunta. Responsibility. Yung realization saan napunta lahat-lahat Kasi cumulative Meron kaming case of another psychologist, from the north. Ang kaso is parang judge yung wife, yung asawa siguro may mga 10 million na utang. So hinahabol ng loan sharks, yung ganyan. Judge siya, maliit na town lang sa north. So the usual, mangangako, hindi na uulit. So binail out nung judge na asawa, yung babae, with the promise na hindi na ako uulit. Diba? And then, in less than a year, naulit na naman. So, out of hiya, out of yung feeling of hopelessness nung asawa, nung judge, siya ang nagpakamatay. May ganon. Yun yung tinatawag natin affected individuals. Kasi sa bawat isang gambler, may 6 minimum na affected sa family or significant others. Nalaman ba ng family mo na nagsusugal ka? Yes po. Actually, sabi ko it took me on my 2nd month sa recovery ko. Kasi nilihim ko po siya ng 1 dekada Kasi nag-form ako ng ibang image ko. Akala na mabait, walang bisyo. Ganun. Pero yung inamin ko sa tatay ko muna. Tapos, yung lahat ng negative na iniisip ko, baka i-disown ako, amurahin ako, kung anong sabihin sa akin. Pero nung inamin ko sa kanya, ang una niyang sabi sa akin na... Tanggalin mo muna yung wig mo. Joke lang. Ang sabi po niya na
nagkwento pa siya ng mga kakilala niyang nalulung sa sugal. Tapos pangalawa, sabi niya sa akin na, Kilala. Sabi baka ikaw pala. Ayun po. Tapos, Nakawig din yung tatay. ayun po. Tapos, tawag dito, sabi pa niya na yung mga money mo for the meantime na ipunin mo na lang. Tapos, in-encourage na ako no, to stay in the program, yung sa GA program. No. Tapos, kumbaga, ang laki, nakuluwag sa sa dibdib ko kasi sobrang ko yung tatay ko, respetado ko yan. Tapos naamin ko na rin sa ibang kapatid ko, to my other office mates. So yun po kasi, yung tinuturo rin sa programa, yung honesty, open-mindedness, tsaka yung willingness. Kumbaga, Opo. parang may problema, na may Exactly. problema ka. Saka Yes. tingin ko importante yun na aminin mo kasi parang may aawat tayo o may may tutulong tayo na parang bumabalik Ano ka. tawag doon? Parang, yun? Accountability partner. Tama po. Yeah. Tsaka ibang level ng hiya na yun. Imaginein mo, inopen up niya sa dad niya tapos walang masamang reaction sa dad niya. Favorable lang naging lahat. Siguro naman yun, motivation enough para ayusin mo na talaga. Ma'am Chit, yung pagdating naman kasi minsan, sabihin nila, Gamblers Anonymous, makakatulong ba yan pambayad ng utang ko? May magpapautang ba sa akin? May nangutang din ba sa... Oo nga, paano tinutulungan Pagkatapos mag-sharing, baka naman meron ay Gamblers 2.5. Anonymous? So baka nagbibigay ng tip, how to handle debt, ganyan. Good question po. Yun nga, actually, nag-host din po ako dun sa meeting namin. No? So, There you go. Ganun lang yung mga hosting. may script. Hindi po, ang ginagawa po namin, for example, member po kayo, bagong member. So, tatanong namin, ano ba yung form of gambling mo? Is it online or physical? So, ang dalawa lang naman po tinuturo. Pag sabi niya online, kaya mo bang palitan yung smartphone mo, yung analog phone na lang? Kasi trigger ko yun kasi pag smartphone, nandun yan lahat ng app, no? Pag sabi niya, ay hindi po kasi ginagamit ko yan sa work ko. Pwede po yung Gamban, may mga applications na magbablock naman po. Blocking out. So may mga ganun po kaming sinasabi. Tapos pangalawa, yung napaka-importante po is wag nang humawak ng pera. Kasi para nga po, pag alcoholic po ako, syempre alcohol lang ko, di ba? So pag naman gambler money. So ang sinasabi po namin, if meron ka bang loved ones, asawa, kapatid, tatay, nanay, na pwedeng humawak ng finances mo. Like ako po. Kapag may nakita ka sa labas na ginagamit yung paa sa pambabayad ng addict na yon. Pero sa ipahawak mo sa ibang tao. Para po wala na akong hawak ang pera. Karamihan din po ng members is naka-allowance basis. Yeah. So meaning po binibigyan lang ng sapat for the day para po wala talaga at all. Walang magka-trigger, ganyan. Kasi limited na yung pera ko. So talagang mababago talaga. Kailangan mo talagang baguhin ng lahat ng nakasanayan mo para ka makarecover. Yes, change of lifestyle. Oo, usually ang ginagawa, dapat may financial counseling din. Kasi papalista mo lahat ng utang up to the last centavo. Pero syempre, pag gagawin mo yun, hindi naman nila agad-agad sasabihin lahat. So, habang tuloy-tuloy lang hanggang ma-zero nila. Pero hindi para bayaran ng kamag-anak or pamilya. Kasi nga, yung sabi nyo nga kanina, dapat may accountability. Kasi pag binail out na naman, dali na naman. Walang hirap. Eto na naman tayo. Okay. Diba? Mas madali. So, dapat, up to the last centavo, naka-account yan. And then, gagawan siya ng plano, paano mo babayaran? Kahit pauti-uti siya, as long as merong plan, ang tawag kasi doon parang restitution plan. Para alam niya na ito yung accountability ko. Kailangan kong gawan ng paraan. Kung paano magtatrabaho siya or whatever, kailangan niyang gawan ng Talaga paraan. manggaling sa kanya. Yes. mismo. Oo, hindi para i-bail out. Kasi nga, pag bailing out, ina-enable mo na naman yung behavior niya. Dali lang. So, uulitin na naman. Di ba nga sabi natin, addiction, chronic, relapsing. Tama din pala yung ginawa ng napakinggan ko yung sa Senado na i-unlink yung mga Yes. e-wallet. Yes. Malaking bagay yun. Malaking bagay naman talaga Uso yun. uso ba sa atin yung intervention? Like yung everyone in the family will talk to the... Usually pray over ang nangyayari. Na-pray over ka? I can answer po. Actually po kasi yung GA Philippines, may tinatawag po kaming Gamanon Philippines. Gamanon. So yung Gamanon po, meaning lahat po nung affected, be it my wife, family, member, friends,
yun naman po yung kanilang support group. Meron din sa Opo, kanila. doon sila maglalabas ng kanilang mga experience po nila. Parang healing din for them. So ito pong GA Philippines naman, this is for the gamblers. So sa mga apektado ko po, for example, parents ko, kapatid ko, na-apektuhan dahil sa pagsusugal ko, I can refer it to them po. Gamanon Philippines. So doon tinuturo, Ma'am Chit, yung part na ganito mo bibigyan ng accountability yung patient. Yung parang baga yung doon mo siya gagawa ng plano. Doon ba binabigay? Bago pa lang yung gamanon nila. Hindi ko alam kung anong... Yung sa financial naman po, meron kami tinatawag sa GA Philippines na pressure relief group meeting. So tama po yung sinabi ni Miss Chit, isusulat po lahat doon ng kahit sa sentimong utang. Tapos may tinatawag din po kaming moral inventory. So meaning sa lahat din po ng mga taong nagawan ko ng kasalanan, isusulat po din po. And then you make amends. Correct, making amends, tama po. So, paano pag hindi sumulpot ng isang araw yung Pinupuntahan ba sa bahay? Gano'n. Ano po, good question. Kaya po may tinatawag po kami na kapag nahanap nyo po yung GA Philippines, 50% ng iyong problema na solve, but the other 50% is legwork. So ako, yung kailangan umattend ako ng umattend. Like ako po, halos umattend ako ng twice a day on a daily basis. Every Because day ba is a different conversation or yes po. same? Yes, because yun nga po iba yung minsan nag-a-attend ng umaga, iba yung nag-a-attend ng gabi. And lately po talaga, ang daming newcomer. Sobra, like kaninang umaga lang, I believe merong parang 18 years old, no? Ganun kabata. Talagang na talaga sa sugal. So parang dun ako talaga na And minsan 5 to 10 na new member na nanulong na talagang yun talagang effect sa karamihan sa Yun, members. Ma'am Chit, paano ba ang first step ng isang addict sa pagsusugal? Ano ang pwede niyang maipayo na gawin na first step para sa recovery? First step, acceptance. Acceptance That you talaga. need help. At saka yun, seek help. Like yung kagaya ng ginawa niya. Hindi kasi madaling gawin yun na aminin mo sa sarili mo na may problema ka. No? Yun yung pinakamahirap sa isang nagre-recover. So yung first step na yun, pagka na-hurdle mo yun, 'di ba? At may nakausap ka, 'di ba? Malaking bagay yun. 'Di ba pag pinag-usapan nating mental health, it doesn't have to be anything, gambling, drugs or anything. Basta 'di ba yung sinasabing it's okay not to be okay, yes, 'di ba? Meron ka lang makausap at a time in your life na medyo nade-depress ka or meron ka lang makausap, 'di ba? At the time that you were, let's say, at the brink of your Feeling down. Feeling down, napakalaking bagay. The same for any type of problem, 'di ba? And yun nga, like importante na merong makausap na merong alam din kung ano ang gagawin. Anong payo sa family that has someone that has gambling addiction? Like what I said kanina, yung family dapat mag-prepare. You have to be prepared. Pag, let's say, alam mo na confirm mo na may problema, you do your own research. Oo, di ba? Hindi kagaya for drugs, for example, di ba? Let's say, ang kwarto, nakatakip, madilim, ganyan. Tapos yun nga, very distinct yung smell, ganyan. Pero sa gambling kasi hindi nga. Pero yun, yung family has to prepare na pag kinausap mo, alam mo kung anong sasabihin mo. Diba? At usually, sa una, hindi talaga rin mag-open up. So, pwede bang tumawag yung family member? Pwede. And then tell them na yung anak May ko, kakilala asawa ko. Hanggang Sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the pwede po, no? Pwede ka Pwede po tumawag in behalf of Pwede po. Pwede. on behalf pala Pwede. of Para the- mag-guide. Yes. Para mag-guide Oo, din to help sila. you what to Yes. say. Kasi Oo. yun yung minsan makulit talaga yung mga taong ganyan na in denial talaga sila. Na wala akong problema, kaya ko to, ano ka ba? Oo. Ano ang number na kailangan tawagan para sa gamblers? I believe nasa website po, hindi ko lang Ano po ang website We'll natin? include Para- the- GAPhilippines.com. We'll include the link na lang din sa ating episode description. Oo. Kasi Basta maganda yun. acceptance, kailangan maintindihan ninyo na kayo ay
meron ng problema. Sige. Naalala ko yung tito ko dating sa bungero. Sinusundo siya ng kapwa niya sa bungero kaya wala siyang takas. Talaga. Yung mga Halika BI. na, ano rin, no, nasa kasama mo rin talaga. Ito yung... Saka hindi lahat talaga pwede magsugal. Yun din naman yung message may natin dito. addictive personality ba yan? Alam ba ng tao na may addictive personality siya? Lahat ba ng tao? Usually, hindi naman ka-aware. Like ako, kinikwento nga sa kanya kanina. First time ko sa States, several years back, punta kami ng brother ko sa Reno. Ang daming casino doon. Tapos may party sila doon sa taas. So, sabi niya, diyan ka muna sa isang slot machine. Binigyan ng $20. O di pindot sa slot machine. Tapos biglang nagwangwang. Di ba sabi ko, what's going on? Ganyan. Tapos puti maraming Pinoy doon. Huwag kang aalis dyan. Nanalo ko $3,000. Wow. Ang puhunan ko, quarters lang yun mga 25. Quarters lang, $20, binigay pa ng kapatid ko. So sabi ko nga sa kanya kanina, if I had any addictive behavior, yung 3,000 na yun, tataya ulit ako. Hindi, pagkatapos nun, akyat na, uwi na tayo. Diba? Miss Chit, ano po ang ginagawa ninyong tulong naman sa Bingo Plus Foundation? Sa Bingo Plus naman, I've always affirmed them kasi marami silang programs para makapacitate yung mga tao nila mismo sa Bingo Plus on how to handle yung mga nasa, ang tawag nila doon sa mga stores nila or shops nila or boutique. Kasi meron silang mga, syempre mga players na halos hindi na muuwi. Di ba? Yung mga ganon. So tinuturuan sila on how to approach them, yun ganon. Tapos meron din kaming mga responsible gambling para mga tawag dito, how to spot mga problem gamblers, yung mga red flags, 'di ba? Para at least aware sila na itong player. Ano mga red flags? Yun nga, yung mga nagsuspend ng more than 6 hours, tapos hinahanap na ng mga kamag-anak, tapos medyo ano na yun? Nagbebenta na ng gamit. Nangungutang. Tapos yun nga, frequent na talaga yung gambling activity. Tapos minsan daw talagang yung iba pinupukpok yung mga machine, 'di ba? Kasi they feel na nire-rig yung ganun. Diba? Tapos, sometimes they can be also verbally abusive. Kasi mainit na ulo, lalo na pag natatalo. Diba? So, train po ang mga personals ng Bingo Plus on how to handle yung mga on the brink of addiction. Para just to spot people na at risk already of problem gambling, yun ganyan. Nagka-counseling sila on the spot? Hindi naman. Hindi naman counseling because they're not really. Lamesa mismo. Ano kala mo? Isuot mo muna yung wig para di ka makilala. Parang lang siya, medyo create a little awareness sa kanila. Parang, break muna tayo, di ba? Yung ganun. Maraming salamat. Ayan, meron na dito sa Gamblers Anonymous. Ang number ay 0915-938-2808. At meron din silang email, talk to us at gaphilippines.com. Yes. Ito yung, actually, this is our second international conference last May. Major sponsor namin ang Bingo Plus. So, share ka lang namin sa inyo yan. Thank you, Ma'am Cheat, sa service. Continuous recovery para sa iyo. Hanggang ilang taon pa yan? Actually po, ayun nga po, tinuturo sa amin, yung gambling talaga, it's no known cure. So meaning lang talaga kailangan ko siyang arrestin one day at a time. Yeah, a day Kaya at a yun yung time. parang logo ng namin. That's that, one day at a time. At sa mga nangangailangan ng tulong, visit GA Philippines. Saan ka lang pwede i-follow, JC? Wala po. Napakagago lang. Ano yung mga kahit konti lang, ano yung mga nagbago nung huminto ka na? Ano po, sabi ko yung mga old habits ko dati, like yung nakapagluto na ako ulit, nakakapagbasa na ako ulit. Pupunta ka na talaga ng mercury drug. Para bumili ng gamot. Tapos yun po, yung nakakapag-mindful walking na ako dati. Yung serenity po, bumalik ulit. Kasi dati chaos lagi. Payo sa mga tao na nahirapan mag-accept. Ano lang po, kumbaga, kailangan talaga yung i-search yung sa puso talaga. Meaning ako mismo,
mararamdaman po nila yung nga po tinatawag na rock bottom. Kapag na-hit mo talaga yan, na yung walang-wala na talaga. Meron po talaga at the brink of your yung sa self mo po. Yun, mararamdaman mo siya. Yung mga toda kasi laging may pasahero Kaya hindi sila naubusan. Pag nawalan na po talaga yun. Maganda sa Salamat, JC. Salamat, Ma'am Chit. Thank you, Thank you rin po. Thank you po. Sana makatulong. Oo naman. Yes, thank you. Thank you. Salamat po. Yan. So, shoutout sa ating mga Patreon dyan. Brett Irvin, Jamie Baramera, Jason Paragoyo, JC Nilumban, Hanilin Esquiral, Grace Abilita, Lee Robin Halili, Raymond Mania, Marvin Laroya, Paul Melan Egbalik, Neil Pascual, John Gabriel Mendoza, Escron, John Ian Maravilla, Makoy Marcos, Bilius Boquilla, Miguel Zepeda, John Philip Buenaventura, Kenneth Earnshaw, Christian Jacob Balagtas, JC Tubeo at si Xavier Collera. Ayos yan Yan, GB, baka may pro-promote tayong shows. Yes, syempre may po-promote tayo para sa ating mga comedy fans. Meron tayong open mic every week, Tuesday sa Brickwall BGC, Wednesday sa Moe's Bar QC, Wednesdays din sa Tito's Bar sa Kapitolyo, Pasig, at every Friday sa Century Park Hotel, Cool Pals Bar at The Cellar. Para gusto mag-sign up para sa stand-up comedy, punta lang sa comedymanil.ph. And for all of the stand-up specials, nandiyan po ang listahan ng mga performers at mga shows. At speaking of shows, kick off na po natin ang Joktoberfest sa October 11 sa Palm Grove Century Park Hotel. At ang magtatapos po sa Cool Pals October 19 Rock and Roll kasama ang mga bigating bandang Dadon, Tanya Markova, Otto Telik, Lola Amor at Kwan. At para sa ating episode recommendation, ang ating Cool Pals librarian, one half ng Buhangin Brothers, Jomar J. Episode 119, dyan yung Bukuhan Nights na pag-usapan yung failed business na buko. At ma-realize nila na ang Cellar ay nasa ilalim ng escalator. September 27 sa Linya Headquarters. Ako po ang mag-headline dyan at meron na kasama yan, mix ng hip-hop at comedy. At September 20, si Muman Reyes po, kanyang hour special dito sa Cool Pals Bar sa Cellar. Bili na ng ticket. Ako din sa September 27, meron kami show dito sa Brickwall PWD show with Adwen. And sa September 20, Brickwall, meron ako headlining show. Okay na? Yeah. Yan, from Jasper Soriano. Pamura kay Nigerian Pacquiao James ang ka-flat kong si Nathaniel Flojo. Hello, Nathaniel. Flojo. Pacquiao. Flojo. Boom, 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 boom. Putang ina mo, I will fuck you in the eye. Yan, from Adrian de Guzman. Pabati naman po kami ng fiancé ko, Aliza Canlas. Happy anniversary from Nigerian Gay James. Aliza Canlas, I will fuck you in the ass even if it's your anniversary. If it's your anniversary, it is very well known that you have to be fucked in the ass. Pamura in James Nigerian accent para sa birthday ni Dominic Acuesta ng Bulacan from Rex Dulfo. Dominic Acuesta, I will fuck you in the ass multiple times. Please open your buttocks. Pamura sa Nigerian James Bakal accent ang boyfriend ko si Mark Leo Francisco from Mark Leo Francisco, let me fuck you in the ass. Please open your butt cheeks. I will fuck you in the ass. Pamura kay Ryan Rems with Diwata accent kay Jack Mayano Insta photo ng Cool Pals. Will always be listening. Si from Coselda. Jack Mayano Insta photo. Anya nga naganday ta. Naganti agbalang nga bakla. Yan, pamura po kay Diwata Rems sa Ingitera na chismosa kong mama na si Marilu Hagutin from Marvin Hagutin. Marilu Hagutin, parehas kayo ng mga tita mo at nanay mo mga inggitira. Pamura in unison sa mga tarantado kong mga kaibigan, Christian Dion, Ed Easy, Oscar Ronel, Jeric, Andre, Magic, Ulysses from Nova Delta Romeo. 1, 2, 3, putang ina mo! From June, Fred Hicaro, pa-request pong pamura yung tropa ko si Mac Apostol kay Ilocanong Ryan Rems.
Makapustol, mapangkay di plaza ti uncle mo. Sayo iyukrad ti karat yo kininayo. Yan, from John De Posa. Pwede po pamura kay James sa bakal kong pinsan na si Henry. Naging estudyante siya ng asawa mo. Henry. Putang ina mo. From Juan Miguel Legaspi, papamura ako po sana yung girlfriend ko na si Liza Marie Kasidsid kay Somalian Ben Tulfo. Liza Marie Kasidsid Ben Tulfo. Very, and I am the captain now. And I will pack you in the... Pamura po kay Nigerian James. Ang tropa ko si Dave Cinco from Brian Lavina. What is the name? Dave Cinco. Dave Cinco. I will pack you in the... Pa-shoutout sa asawa ko na pinayagan ako mag-Patreon, si G Sapino, bay di putang ina mo. Pamura naman sa fiancé ko na si Marlon Salva Jr. dahil birthday niya last August 26 from Christian Nielo Bendino. And lastly, pamura from Benji Khalid, pamura kay Locanong Bakal Rems. Ang tropa ko si Christian Soriano. Christian Soriano. Anya mapangkay man ang Parloren. Sayo agsapol tibak nga nakipat ti karat na. Kasla ni James okay ni nana. Thank you very much. And for... The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.